Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel. So, by the way, my name is Lovely and dumating ako sa US on a K1 visa program last December 2023. Pero, sa video na ito, isi-share ko sa inyo yung experience ko during my medical examination at St. Luke's Extension Clinic in Ermita, Manila. So, ipa-flash ko sa screen yung address ng St. Luke's, ayan. And then, since madali lang naman siyang hanapin guys, mga 10 to 15 minutes lang yung layo niya from the LRT station kung gusto niyo mag-LRT. Okay? So, disclaimer nga pala, hindi ako immigration expert. Yung information na makukuha nyo sa vlog na to ay based on my personal experience during my medical examination. So, I hope na makatulong din to sa inyo. Alright. So, ang aking medical examination sa St. Luke's ay November 13, 2023. Then, tapos guys, November 15, 2023 yung nabook ko na US Embassy interview schedule. So, ayan, medyo napaka-tight and risky ng ginawa kong schedule na yun. Kasi that time, guys, last year, ang hirap maghanap ng appointment. Palagi akong nahuhuli sa mga available slots. So, that was the only schedule na nakikita ko at that time. So, sinugal ko. And kaya na-book ko siya ng November 15. So, ganito yung nangyari. So, 8 AM yung aking arrived on time. So, 8 AM dumating ako sa St. Luke's, Manila, 8 SLEC, Manila, ng 6:30 pa lang. Then, kumain muna ako sa labas kasi wala pa naman, hindi pa naman talaga nagpapapasok kapag hindi pa oras ninyo. Alright? So, pumila ako sa labas. So, ganito pala yung itsura nung pila sa labas. Okay, mahaba yung pila sa labas. Pwede rin kayo guys na mag-rent, magbabayad kayo ng upuan para, I think 20 pesos or 50 pesos yung renta nila sa labas. Pwede rin yun. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo naman, pwede naman kayong tumayo lang doon and then medyo mahaba nga lang yung pila. Mas maganda kung maagahan nyo guys kasi mas mauuna kayo sa pila. But anyway, so kapag turn nyo na, merong guard doon. Ang una is, sasabihan naman sa inyo ng guard kung ready na or kung time ninyo, kung pwede na ba kayong pumasok. So, pumasok kami guys, dala-dala namin lahat ng requirements. So, sa gate pa lang, sa checking ni guard, hahanapin sa inyo yung SLEC appointment confirmation page. Tapos, papakita nyo rin yung passport ninyo sa kanya. And then, after that, i-guide kayo ni guard and na pumunta kayo, mag-proceed na kayo dun sa ground floor and yun yung start ng process, okay? Alright. So, sa ground floor pa lang guys, ang una nyong gagawin is pumila kayo para sa photo room, okay? Kukuhanan kayo ng picture doon. So, ibigay nyo lang po doon sa nurse attendant yung requirements such as yung mga requirements na meron kayo. NVC letter with case number, passport bio page, binigay ko rin siya. And then, 2x2 pieces of US visa photo. And then, binigay ko rin yung passport ko. And other requirements na binigay ko, yung COVID vaccine certificate, binigay ko rin sa kanya. So, binigay ko yun sa nurse, tapos mag-aantay kayo na tawagin yung pangalan ninyo para sa photo. Alright? After ng photo room, okay, bibigyan kayo ng, sasabihin sa inyo na, okay, proceed kayo sa counter o sa reception para sa verification ng requirements ninyo. Okay? So, ayun, pumila lang ako. Tatawagin lang po yung pangalan ninyo. I-check niya yung mga requirements na meron kayo. And magtatanong siya ng mga basic information about you and your petitioner. Okay? So, ibibigay nyo rin guys yung deposit slip. Kung kayo ay nagbayad sa Security Bank, kasama yan sa binigay ko dun sa reception area. Tapos, yung reception area, nung nakita niya yung appointment schedule ko sa US Embassy na November 15 na, so sinabi niya, so napakabait niya kasi nag-offer siya sa akin kung okay lang daw ba na ipa-expedite niya yung medical examination ko na tapusin ko siya today. Supposedly, di ba guys, ang medical examination, 2 days siya.
day 1 and day 2, babalik kayo the next day. Sa akin kasi guys, dahil maaga nga yung aking appointment sa interview, so nag-suggest po siya na expedite niya yung process para matapos na ako. Same day, makukuha ko rin agad yung result. Okay, so nag-yes ako and of course, binigyan niya rin ako ng resibo ng St. Luke's based doon sa binigay ko sa kanyang deposit slip as your payment para do sa medical examination. So, after niyan, in-instruct ako na mag-proceed sa 3rd floor, okay, para sa X-ray. Alright, so ito yung nakakakaba na part in my experience guys, ito talaga yung challenging. Ewan ko basta kinabahan talaga ako during the X-ray part. Sa X-ray, pupunta kayo sa 3rd floor, tapos pipila kayo doon, aantayin yung pangalan ninyo. Tapos, pag tinawag yung pangalan ninyo, lalapit po kayo doon sa attendant, and then ibibigay niyo yung passport ninyo sa kanya. Tapos papasok kayo doon sa room. Sa room kasi guys, meron siyang may mga ano doon, may mga lab gowns kayo. So, papatanggal yung top, walang bra. So, magbihis kayo and magsusuot kayo ng lab gown. Then, pupunta kayo doon sa X-ray attendant. Kailangan yung humingang malalim, okay? Huminga kayo ng malalim para maayos yung or clear yung ating capturing ng X-ray. So, after ng X-ray guys, ibibigay ulit sa inyo yung passport mo. Wag niyong kalimutan yung passport niyo, okay? So, ibabalik niyo sa inyo, tapos magpo-proceed kayo ako nag-proceed kasi ako sa laboratory test. Dito, kukunan kayo ng blood sample. After ng laboratory test, ay nag-proceed ako sa vital signs. Okay? Sa vital signs, kukunin lang yung height, yung weight, at saka vision test ninyo. After nyan is physical examination with the doctor. So guys, dito sa part na to, medyo, ewan ko ha, parang siguro, yung doktor kasi na, babae kasi yung, of course, kung babae ka kasi guys, so usually, babae rin naman yung mag-physical examination sa inyo. But hindi ko alam sa ibang, may mga experience na pwede bang na lalaki or may mga times ba na lalaki yun. But very unusual yun siguro. So, yung doktor na yun, for my physical examination, pinahubad niya, so bibigyan ka niya ng instruction, kailangan makikinig kang maayos kasi limited lang yung time nila and ewan ko nung time na yun guys, medyo may pagkabingi ako. Hindi ko masyadong narinig yung instruction niya. So sinabi niya, ayun, so nag-ask naman ako sa kanya. Tapos tinanong niya yung mga basic information. Meron kasi siyang checklist sa computer kung ano yung pwede niyang tanungin about yourself. Okay? Kung may mga scars ka ba, may history ka ba ng operation, surgery and all. Nung after niyan is papahubarin ka niya, hubad lahat. Walang earrings, walang kahit na ano. Tapos, ang maiiwan lang is yung underwear mo. Tapos, magsuot ka ng lab gown. Okay? So, magantay ka lang ng instruction niya, tapos papahigain ka niya doon sa bed. Tapos, i-check niya lang naman, ipipress niya yung abdomen area mo, i-check niya kung may mga scars ka ba sa katawan. And then, may mga instances na kapag may nakita siyang scar kahit na saang part, I think, ng katawan mo, you will be subjected for psychological test and magbabayad ka ng 3,500 pesos extra para lang sa psychological test. If they found out na merong something or may malaking scar sa parte ng katawan mo. So, naging smooth naman yung aking experience. It took me around, siguro mga 10 minutes, natapos yung physical examination ko. Tapos, after nyan, in-instruct niya ako na mag-proceed o ibigay yung paper. Meron kasi kayong paper na yung white na gagamitin nyo anywhere along the way dun sa process. So, binalik niya sa akin yung paper, tapos sinabi niya na mag-proceed ka sa triage.
So, dito sa triage, I think sa 4th floor ata, if I'm not mistaken guys, sabi so sa triage area, antayin mo lang yung pangalan mo. So, ito siguro yung nakakakabang part ng pag-aantay ng result. Kasi, habang nag-aantay ako, siguro mga 1 oras akong nag-antay sa triage area. Actually, more than 1 hour. Nagtataka ako bakit hindi pa rin ako tinawag nung sa triage nga. Kasi, yun pala guys, hindi ko lang narinig. Minsan, may i-a-announce ng mga names ng mga visa applicants. Kailangan makinig kayo kasi baka tawagin yung name nyo. I found out na pinatawag pala ulit ako kasi kailangan ko mag-repeat X-ray. Guys, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko noon. Kasi akala ko, "Oh my, baka sumabit ako sa X-ray." And maybe they found something unusual sa result ng X-ray and I have to repeat. So ayun, parang nawalan ako ng ng lakas ng loob. Kinabahan ako, nanginginig ako. Ang hirap. So, ang ginawa ko is bumaba ako. So, nag-stairs na lang ako kasi para makapag-isip-isip ako kasi sobrang ang hig ang sakit sa feeling kasi feeling ko talaga noon sabi ko baka nga ma-sputum ako. So anyways, bumalik ako doon sa X-ray area, 3rd floor. Tapos sinabi ko lang naman doon sa attendant na for repeat X-ray ako. So pinaulit naman. And then after niyan, bumalik ako sa triage sa 4th floor and waiting para dun sa result. Okay. So, until such time na tinawag na yung pangalan ko guys, tas binigyan ako ng white paper. Okay? And then, parang nabunutan ako ng tinik. Kasi usually, pag white paper, pag sinabi sa inyo white paper, bibigay sa inyo kung saan ka pupunta. Sa akin kasi sa experience ko, sinabi sa akin na bumaba ka sa 2nd floor and then mag-ask ka na lang sa guard. Ibigay mo 'to sa lobby area, bumaba ka sa 2nd floor and ibigay mo 'tong paper doon. So, ang ginawa ko, sabi ko, "Oh my!" So, ibig sabihin pumasa ako sa X-ray o okay yung aking result. So, bumaba ako sa 2nd floor para sa immunization baga. 3 yung vaccines na tinurok sa akin. Tapos after niyan, waiting na lang ng release. May mga times guys na kapag ikaw ay naka-receive ata ng yellow paper or something, it depends guys ha. Kung wala namang makikitang unusual doon sa inyong result, X-ray result, I think wala namang magiging problema. Pero, kapag subject ka ng sputum test, babalikin ka ata sa 4th floor or may i-explain lang sa inyo, kung ano yung gagawin, ano yung next step kapag ikaw ay subjected for a sputum test. So, for my experience, nag-antay ako until siguro na-release sa'kin 7 PM na yung aking result sa ground floor. Tapos worth it lahat ng pagod ko kasi imagine 4 AM pa lang gising na ako kasi kailangan kong mag-commute from Valenzuela to St. So, in my experience naging day 1 lang yung naging experience ko. Within the same day nakuha ko rin yung aking CD at saka yung aking, sealed brown envelope from St. Luke's. So, ano ba yung mga preparation ko, before my St. Luke's medical examination. At ang preparation ko lang naman noon is hindi muna ako uminom ng malamig. Tapos, nagbe-breathing exercise ako sa bahay. Practice ka ng inhale, exhale, okay? Tapos, nagka-cardio exercise ako everyday 30 minutes. Tapos, kumakain ako ng mga citrus fruits. Then, kumakain ako ng maraming prutas, gulay, and maraming sabaw. Yun yung mga naging preparation ko during that time and of course, iniiwasan ko na magkaroon ako ng sakit at that time kasi mahirap na baka ma-delay pa yung aking medical examination. So far sa experience ko sa St. Luke's,
naging mabilis naman yung process. Ganun talaga, you have to wait, you have to spend or allocate 8 hours or all day of your time sa St. Luke's. Depende yan. Kasi sa akin, kailangan ko kasi siyang tapusin in same day, so kaya tumagal yung releasing ng aking result. So, if you have any questions, guys, let me know in the comment section. I hope na okay na ang inyong mga requirements if you have upcoming medical examination at St. Luke's. Good luck po sa inyong lahat. Sana maipasa natin yung medical examination, especially the X-ray part. Yun. So, we'll see you again in our next video. Have a good day. Bye.